gabi kanatong tanan mga igsoon may gala. Welcome na sab kita sa ato nga pagtuon sa mga sinulat. Sangan sa Alam Adventist Layman Apologetic Ministry, kami magaingon kaninyo sa pagpasalamat sa tanan nga mga suporta ninyo mga igsunan. Kamong naadya sa Lagyo o kamong naadya sa Duol. Welcome kamo sa ato nga pagtuon nini matahom nga ka gabhion mga igsoon o mga higala. O usbon ko, luyo na nga COVID nga ato nga na pandemic nga atong na-experiencehan mga igsunan. Di lang ngayon ta magkabalakan ini tungod kay may panahon na kini mawala ra gyud. So gipanikamutan sa atong pangulo si walay lain kundi si Pangulong Rodrigo Duterte aron matapos na kini mga igsoon o mahigala. Hugot bakos lang kita mga igsunan kaya di madugay matapos lang kini. Okay, anita sa itong pagtuon mga igsunan sa mga sinulat. Atong hisgutan kini mga igsunan. Ang atong topiko karon mga igsunan, pagtuon sa mga sinulat nga propesiya. So, kita nyo diha sa akong likod. Inyo na nang makita mga igsunan, giplastar ta, bago tang plastar karon mga igsunan kay aron ma-anindot yun kayon nga atong pagplastar o sanag na yun kayo. So ninimong orasa, magsugod kita, magamputa sa di pa ta magpadayon. Kung gihangyong tanan sa papanduko sa mga ulo, magampo kita. Ginong Dios, imong orasa sa kagabion, kami nagaduol kanimo sa pagpasalamat tungod sa imong kaayo. So lain na usab nga mga kahigayunan sa pagtukbil sa tanan nga mga na nagpahipi nga kamaturan dinhi sa mga sinulat. Sinulat man sa Quran o sinulat man sa Biblia. Among itandi amaan kini mo mga pulong nga sa diin maghahatag ka na mong lamdag samtang kami maghulat sa mga nga pagpadayag. Ginoo Dios, palangin niya ang mga viewers o palangin niya usab ang tanan nga nagapaminaw nini. Hinaut unta ang ilang kasing-kasing malukmay samtang sila magapaminaw nini makahatod kanila ngadto sa walay katapusan nga gingharian. Salamat kay karon sa mga hangyo. Kanang ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Suma pa nako kaganina mga igsunan ang atong topiko naguluhan pagtuon sa mga sinulat. Okay, nga propesiya. Hinumduman nato makisunan ang pagtuon sa mga sulat nga propesiya, usa sa mga sinulat nga sulat dinha sa mao nga Al-Kitab o gitawag og libro sa Ginoo. Okay, o ang Biblia mga igsunan. So sa ngalan sa Alam Adventist Layman Apologetic Ministry ato kining tukbilon mga igsunan. Kauban usab sa inyo nga mga panghuna-huna. Kung doon na mo yung mga komento ning atong suhito karon magkisunan, palihog na kong comment diya sa ubos. Ug niya ayaw kalimot magkisunan nga mag-subscribe kita nini o atong i-share sa tanan nga mga wala pa nakabalo kung unsa ang kamaturan. So, I hope nga inyo kini siyang matagan og dakong pagtagan. So, ani ang magkisunan, ablihan nato ang mao nga panagna magkisunan. Aning pag-abli sa mga panagna. Unsa man ning pag-abli sa mga panagna? Unsa man ning tagna mga igsunan? Himduman nato magkisunan atong palibot karon magkisunan sa atong kalibutan. Everything seemingly is spinning out of control. Kini kalibutan magkisunan daw suman nagtuyo gayud kini magkisunan out of control. Sa mga weather, gas, price, mga igsunan, ekonomiya kunhod tungod ni pandemic. Yan, chip away of American self-confidence. Sumala sa Associated Press, June 21, 2008, mga igsunan o may gara. Inuna magkaroon na ito magkisunan. Karong 2020, mga igsunan. Daghang ang trahedya nga nihapak sa ato nga kuan, sa ato nga kalibutan. Sa ilabi na ining pandemya, mga igsunan o mga higala. So, karon magkisunan ato kining hisgutan. Kining kalibutan karon nga atong kuan mga igsunan ang ato nga nahimutangan daw na may nag-uyog diini mga igsunan mga higala. It seems that planet Earth is spiraling out of control and is on a collision course with disaster mga igsunan o mga higala. Could it be that we are the final generation of planet Earth? Muna ang atong hisgutan karon mga igsunan o mga higala. So, hinumduman nato niya na sumala sa Biblia, unsi ni Jesus sa pinadayag, God will destroy the earth.
May mga panahon mga igsunan o ato nakita gani sa atong palibot nga tungod sa pollution, tungod sa nagkaguba, nagka-deteriorate na o nagkahugno na gyud, nagkalata na nitong kalibutan mga igsunan. Ang hinungdan mga igsunan may kalabigitan usab ang mga establishmento o kita mismo mga igsunan. Mao na og dili giniluwason sa Ginoo ambot unsay mahitabo nining mao nga kalibutan mga igsunan. So padayon ta mga igsoon ato nga hisgutan mga igsunan. Are we living in the last century of our civilization? It is possible that all of our technology, knowledge, and wealth cannot save us from ourselves. Could our society actually be heading towards collapse? Mao nay pangutanan mga igsunan nga maglisod ta paunsaon kana pagtubag mga igsunan. So also 2008 mga igsunan, ABC News maoy kuana na kanani ang naghatag ana sa pamantalaan magisunan. Apan ang pinadayag magisunan sa atong maghisguta sa makalalom kini atong paghisgutan mga igsunan. Makahisgot kita og kaning nagsakay sa kabayo, ngano dunay mga gibitbit og kaning babaye nga nagsakay sa may 7 ka ulo nga leopardo og kanani manap, mapintas nga manap og naa say kupa nga bitbit magkaisunan. Ang sulod sa kupa mao ang mga doktrina sa mga makahubog o kining kuan mga igsunan, kining lamb o karniro nga giihaw mga igsunan, o dunay babae dinha nga nagbarog sa mon. Maisgutan ta na sa sunod nga panahon mga igsunan. This is all full of symbolic. So tanan nga itong isgutan mga igsunan halos mga simbolo mga igsunan. Let's get the answer from Revelation mga igsunan. And Revelation 1:1. Let's see what the Bible says. Turn with me to the last book of your Bible mga igsunan. Uban ka nako mga igsunan sa atong last nga kuan libro sa Biblia ang pinadayag ningon re, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Ihatag ang pagpadayag mga igsunan kay Juan mga igsunan sumala sa gitala sa Ginoo. Dinhi sa mao nga libruha mga igsunan. Si John mao naghatag niini. Mao ni si pag-abli, pag-reveal kung unsa si Kristo mga igsunan. The revelation of Jesus Christ which gave unto him to show unto his servants things which must shortly pass to come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his what? Servant nga John. Hinumduman nato mga igsunan, as we reveal Jesus Christ in this segment mga igsunan, sultihan ko kamo kung atong ipadayag si Kristo na ning panahon na sa pinadayag mga igsunan, i-expose usab ang Antikristo. Naa sa kaakbang ba? So kung ipadayon nato si Kristo, atbangan na sa yawa mga igsunan. Maghimo po na siya og atbang. Ang pinadayag 1:3 naghatag niya na mga igsunan og tubag. Kung naay tinuod nga Kristo, aduna say mini nga Kristo nga maabot. Mao na siya. That's the reality mga igsunan nga atong isagubang karon. So kung si Kristo atong ipadayag, gibutyag usab ang Antikristo mga igsunan. Okay. And keep those things which are written mga igsunan therein, for the time is at hand. There is a blessing for those who read, hear, and keep. Muna nga kaning propesiya mga igsunan, may panalangin kaning tawo nga nagbasa sa Biblia, ugon niya naminaw o ilabi na nagtuman kung unsa ang nasulat nining mao nga propesiya. Mao na atong tukbilon karon mga igsunan og ato nang paklion kining mao nga pagpadayag sa Biblia mga igsunan. Ang pinadayag dunay kapin 404 verses mga igsunan, mga bersikulo of this 276 are found in other parts of the Bible. So, hinumduman na to. Unya, so in order to understand Revelation, we have to study it in connection with the rest of the Bible. So there is another book of the Bible mga igsunan, however, that helps us more than all of us unlock the symbols of Revelation. Can you guess kung unsa kana sa nga libro mga igsunan? Way lain kundili ang tuwin nga libro, the Daniel and Revelation. That is, let's connect the link nining mao nga nining mao mga
libruha mga igsoon ko o mga higala ko. So mo ning atong isgutan. How shall we interpret or understand the symbols of Bible prophecy? Kung saan ito pagsabot, magisunan o pa-interpretar kining Biblia, ha? Kaning panagna diri sa Biblia. Doon ay duha ka prinsipyo nga itong masabtan ini mao nga pagsabot kung unsa ang simbolo o unsa kining propesiya. Una, Bible must be its own interpreter. Kinahanglan Biblia may kaugalingon siyang pag-interpretar. O may kaugalingon siyang paghatag og kahulugan niini mga isunan ug saysay niini. Mao nay una natong i-consider mga isunan sa pagsabot kining propesiya. Ikaduha mga isunan. 2 Pedro 1:20 mo nagingon din ha sa una nga prinsipyo. Ikaduhang prinsipyo magisunan, two principles to understand prophecy. Kaning gitawag magisunan, compare scripture with scripture. Kinahanglan mag-study ka sa propesiya, ikumpara nimo ang Biblia o Biblia usab. Dili kay lahi ang ikumpara nimo ani. Unsaon nimo pagsabot ani mga isunan. We must compare scripture with scripture to understand scripture. And a text for that is Isaiah 28 verse 9 and 10. Nag-ingon yan ang magkaisunan. So, you compare the scripture with scripture. Masabta na to ang tino gayon nga pagpasabot magkaisunan. Kung sige pasabot sa mao nga propesiya magkaisunan. We have to put the pieces magkaisunan together before you can see the complete magkaisunan nga passages. So, karon kining twin Daniel and Revelation magkasunan mo maghatag ka nato og lamdag gayon kung maghisgot ta og propesiya. So karon ang atong suwito karon magisunan walain kining gitawag og propesiya an ancient king's dream. Sa Daniel 2 kini nga kutay nga pagstorya magisunan maghisgot kini sa Daniel 2 mga isunan. Unsa man kini? Mao kini ang karaan nga mga nga saysay sa usa ka hari nga nagdamgo sa mao nga damgo nga larawan unya nahanaw pagyud ang iya nga damgo. Naglisod siya sa unsaon to pag-recover to. So we're going to look at an ancient king's dream mga isunan. This dream foretold the future of the whole world, mga isunan. 2,500 years in advance, mga ison, from the king's time down to our day, mga isunan. So, kini nga damgo mga isunan, usa ka damgo sa gingharian nga naghari dinhi sa gingharian nini mao nga gingharian nga Babylonia mga isunan. Kung ato basahon ang istorya, ang kutay ning istorya sa Daniel kapitulo 2 mga isunan. Come with me in your imagination sa 2,500 years ago to the ancient city of Babylon. So at that time, magkaisunan ang Babylonia, Babylon ruled the world. It was the world's sole superpower itong panahon na. Siya ragyo'y bugtong nga maong pinakakusgan o superpower na itong maong panahon na mga isunan sa tibuok kalibutan. Nga naman, laliman ka, Babylon is mentioned 6 times in the Revelation. Muna ngayon na itong hinumduman. Apan ang pangutana, kinsa man kining naghari nining mao nga gingharian magkaisunan nga nakadamgo kining haria o usa kadamgo nga metallic image magkaisunan nalimtan pa gyud niya. Kinsa man kini? Come with me in your imagination magkaisunan. Kining gitawag nga hari nga si Haring Nabucodonosor. Kini mao ni si Haring Nabucodonosor mga igsoon. And Daniel 2, 26 og hangtod sa 28 nagsaysa niya na, the king of Babylon was a man by the name of Nebuchadnezzar. One night as he was thinking mga isunan about the future, God gave him a prophetic dream. So, Musa, the empire of the earth from his day and then to the end of time mga isunan. But when he woke from his dream, he couldn't remember mga ison what he had dreamed. So, did that ever happen to you? Nahitabo usab ba na kanato mga isunan kanang nadamgo tabaw niya. Pag umandamgo na to, nahawan dayon, nawala dayon sa atong panumduman. So, kining haria, nawala ang iya nga damgo. Sa dihang nagadamgo siya, o gusto siyang makabalo kung sa interpretasyon niya atong damguhan nga iyang nawala. So,
Chaldeans ug mga manlalamat pagison na aron musaysay ato ug muhatag atong damguha. Apan katong iyang mga magilamon wala gayud makahatag. Gitawag niya si Daniel magkaisunan ko atong basahon ang Daniel kapitulo 2 verse 26 hangtod sa 28. Nagsaysay niya na magkaisunan, he had to rely on a young man called Daniel to remind him of what he had dreamed and tell him what it meant, mga isunan. So we'll pick up the story in Daniel chapter 2 verse 26, mga isunan. Are you in Daniel 2 yet? Let's read verse 26, mga isunan, so that king was literally saying, can you tell me what I dreamed last night? Ingon siya kay Daniel, mga isunan. Notice, Daniel's answer from this verse 27, mga isunan, those people don't know about what? About God. But there is someone who does know the future. Ingon ni Daniel nga na kaniya, mga isunan. We'll see that in verse 28, mga isunan, there is a God in heaven. Miingon siya kay Hari Nabucodonosor, si Daniel, mga isunan nga. Naghatag ang Ginoo kanimo usa ka man, usa ka damgo. Nga sirin magtudlo kanimo kung unsay umalabot. Nga mga gingharian sunod usab nimo, mga gingharian, mga mahal nga hari. So, nagsaysa niya na ang Daniel 2, 26 hangtod sa 28, mga isunan. We don't even know if we will be alive tomorrow. Kung ata kabalog, mabuhi bata sa ugma. Sunod ugma. Only God knows the future. And tonight, mga isunan, we will see how God foretold the future of the world, mga isunan, o mga igala. So, aniya ang ingon ni ingon ni Daniel kay Hari Nabucodonosor. Ingon niya nga naakay unsaman. Ikaw, mahal nga hari. O king, we're watching, nagtanaw ikaw sa mao nga usa ka larawan nga ang ulo bulawan ug ang abaga sa lapi ug ang iyang thigh mao ang bronze ug ang iyang mga tiil thigh bronze, mga tiil kanang bakal ug kining mga kulumagko dira sa biti sa kuan, mga sa mga kulamoy sa mga sa kuan sa tiil. Yutang kulunon o bakal na nagsagol, mga igsoon. So mao niya nakita ni Daniel, mga igsoon, nga kuan nga kanang imahin. Ulong bulawan ug unya nakita niya dito, mga igsoon, ang imahin na ay bato nga nihapak dito sa tiil. Napulpog dayon ang bato, mga ang kanang usa ka imahin. Ug unya human niya, mga igsoon, ang bato nga nagkuan nagpulpog dito sa mao nga imahin, mga igsoon, dito sa tiil. Mao kining usaman nagbarog dito sa kalibutan ni kuan, nilukop dayon siya dito sa kalibutan, mga igsoon, kining maong batuha, mga igsoon o mga higala. So mao ray gisaysay ni Daniel kay Hari Nabucodonosor. Sa diha pagsaysay niya kay Hari Nabucodonosor na, mga igsoon, mingon dayon si Hari Nabucodonosor, mura pug ikaw nakadamgo sa akong damgo da, mao gyud ka na, this the dream. Mao kini ang ingon ni Daniel, mga igsoon, mao kini ang imo nga kanang damgo, mahal nga hari. Ang pangutana usab niya mahal nga hari, mga igsoon, nga si Hari Nabucodonosor kay Daniel, tungod kay isaysay naman niya kung unsa ang kuan ang iyang damgo. Ingon na usab dayon ni Hari Nabucodonosor, unsay buot pasabot ni ato. But here's the big question, what does it mean? Unsay buot pasabot? O unsay buot pasabot aning bato nga ni hapak sa maong tiil? Ingon dayon sa kay Hari Nabucodonosor, mahal nga hari, sa di madugay mo uyon ka bag sa dili. Ikaw, mahal nga hari, may musunod usab nimo human nga maghari ikanining kalibutan. So ikaw na kini mao nga mo nakitaan usa kani ka mga simbolo sa mga gingharian. Kaning ulong bulawan, ikaw kini, Daniel 2:38, ikaw kini nga gingharian gisimboluhan og ulong bulawan. Og naghari ang maong hari nga si Hari Nabucodonosor, magkaisunan, tinuod yun, nahitabo kayo kina, kay katong sa kumato sa kasayan, magkaisunan, 600. Human sa iyaha, sa kay Hari Nabucodonosor, nga gisimboluhan og ulong bulawan, mga isunan, miingon si Daniel, kananiang mutuo ka mag sa dili, may musunod gayud kang gingharian sa imuha, nga ubos-ubos pagkalidad, kay sa imuha. Human niini naapagyod, human ni adto naapagyod. So the golden head in this metallic image represent Nebuchadnezzar, mga kaisunan, and his kingdom,
Babylon. Mao na siya ang nagrepresentar. Babylon ruled 605 sa 539 BC magisunan. Nag-rule niini ang mao nga Babylonia magisunan. Laliman kaning Babylonia, di basta-basta ni ancient Babylon was the golden empire of a golden era. They lavished their buildings with gold. There were over 200 gold dome temples within the walls of Babylon. Kaning gipangbutangan nila magisunan. Kaning Babylonia magisunan. Grabe patapot ani. Katong templo ni Marduk sa unang panahon gipataptan niya to magisunan. 91 ang kataas ato. Metros. 91 metros ang kataas. Ugunya gidayan-dayanan nila, gikubiran nila magkasunan og blue nga glaze magkasunan nga tiles mga igsunan, di ba kaya? And then overlaid nila ilang gikuan, gibulit magkasunan ang sa sulod mga igsunan og bulawan gayon. Templo ni Marduk, ilang Dios. Laliman ka. It is more than 18 tons of gold was used mga igsunan. Niadto maong lugar. Kagarabi gayon. Di basta-basta. Ug daghan pa magisunan. Naapo sa Hanging Garden of Babylon natong panahon na. The Babylons used gold like we today use concrete. No wonder God said to Nebuchadnezzar, "You are head of gold." Mingon ang Ginoo sa iya. Nganuman kay daghan siya gold natong panahon na magisunan. Babylon, Hanging Garden of Babylon magisunan naa na existing kini karon. Usa siya sa mga 7 wonders of the world mga isunan. Ang Hanging Garden of Babylon tungod sa kanako, tungod sa kaanindot mga isunan. Inside the city of Babylon were the hanging gardens mga isunan, one of the 7 wonders of the world. The Euphrates River flowed right through the heart of Babylon. Naay tubig pagyud nga diya sa akuan, kani tubig ba ni? Kani diya tubig kani tubig ni dipita kani. Niagay dia sa tunga sa Babylonia magkisunan muna nagsalig siya tungod kay naman sila yung tubig. Naman siya tubig magkisunan. Mga archaeologists magkisunan gi-estimate nila that the walls of Babylon were about 30 meter magkisunan wide and between 10 to 100 tall mga isunan. Laliman ka kana ni ang kuan kanang wall sa sa Babylonia magkisunan. Sample wall ni ang kaning dinhi mga isunan sa iya nga wall, kini dinipita, makaagi na ang duha ka kanang karawahi, mutagbo sila, magtagbo na sila magkisunan. Ina na kabaga ang maong wall sa maong nga Babylonia mga isunan og mga higala. Ingon ana usab ka kalapad mga isunan. So bonay ang natong hinumduman. Grabe yun. Og naa dinhi nakit-an sa mga archaeologists mga isunan usa ka gikinulit ni Hari Nabucodonosor sa karaan nga panahon. Dati sa tablet mga isunan. Gikulit niya dito ang bot pasabot ang mga isunan kanang nakulit diha, may it last forever. In fact, the archaeologists found this tablet mga isunan in the ruins of Babylon, inscribed by Nebuchadnezzar nga nag-ingon siya nga I may it last forever, pero karon hangtod karon mga isunan wala na gani siya. So kung tinuod na mga isunan nga maglast niya forever, dili gid pwede nga naman naitagna nga naasay kinutuban. O kumanya na mga isunan, sultihan ko kamo, after the Babylon magisunan, and after this rise again another kingdom inferior to you. Ingon dito mga isunan. Sa Daniel 2:39, ingon ni Daniel kay Hari Nabucodonosor nga humani mo na ay musunod, mubanos kanimo nga gingharian nga mas ubos-ubos o kunhod pa kanimo. Kinsa kani? Walay lain kundi ang Medo, ang Midianhon o Persianon. Gitawag nila sila og Medo Persia nga gingharian magkisunan. Nag-qualize ni sila magkisunan o nag-intact na sila. So, combine sila, nag-allegiance sila magkisunan. Isulong nila mao nga gingharian sa Babylonia magkisunan. So, and after thee shall rise another kingdom inferior to you. Mao na. So, ang kining kingdom sa Babylonia magkaisunan, ingon ang Biblia, Bible prophecy foretold how Babylon would conquer Medo-Persia. 150 years magkaisunan before it happened. Sa wala pa makangkir ang Babylonia sa Medo-Persia magkaisunan, gitagnan ng daan sa Isaiah 45 versikulo 1. Nga ang Ginoo naghatag og katong kay Cyrus sa pag-ilog ni adtong mao nga lugara. Ingon dinhi, thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, those right hand I have held to subdue nation before him. So, mauna siya, natagdan ng daan.
Bisan tuod din labingon nga mo ni ikangkir na nila pero natagna ng daan and loose the armor of kings to open before him the double doors so that the gates will not be shut. So ang pangutana karon, gipaunsa man sa Medo Persia pagsulod nila dito sa mao nga gingharian sa kananiang Babylonia nga hilabihan man to kabaga double walling pag ito magisunan ang kabaga sa mao nga kuan nga wall dili basta-basta. So gipaunsa man to nila. Ang rason magkaisunan mao ni. My answer is this, sumala sa kananiang propesya. Sampol nako. Kini ang gingharian sa mao nga kuan Babylonia. Ang iyang wall na dinhi. Okay. Double wall pag yun na. Ang diri sa tunga nangagi ang suba sa Euphrates. Diri sa tunga sa dihang niagi ang suba sa Euphrates dinhi ang hunahuna sa maong ang teknik sa maong Medo Persia makisunan tungod kay namay tubig ni sulod dinhi ingon nila nga ato ni pahubsan pati pasod na nato ang tubig dinhi sulod dinhi sa mao nga sa baong bangag pasulod dito sa kananiang Babylonia. Kay aron mukunhod siya ang tubig, pagkasulod sila sa bangag, diin nag-agi ang tubig. So ang nahitabo mga igsunan, ilag yung gituman. Isulod sila dito Unya kay pagsulod nila dito na timing pod nga na wala masirhan ang dako nga gate ditong una nga gate mga igsunan. Gitawag to sa Star Gate sa Babylonia mga igsunan. Nakasulod sila. Unya, na-open po ang door tungod kay ang nagdigbantay magisunan nangatulog tungod kay nangahubog sila mga isunan sa paglipay-lipay atong panahon na kay itong panahon na nadaog sila sa mao nga panggubatan nila. Wa sila kabalo nga nakalimta nila paglak ang dako nga door nga gitawag og Star door mga isunan. So muna ning sulod sila na ning dapita. Sugo dinhi agi. Agi-agi ang tubig, dry ang tubig. Unya diri nga door may mga isunan diri dapita na open sa nakasulod sila gipang patagi pang sunog at tuwa susunod makisunan namatay ang anak ni Hari Nabucodonosor atong panahon na kay ang ayam ng anak mo ay naghari atong panahon na. Here's how Babylon fell on October 13, 539 mga isunan. Naggunob ang Babylonia makisunan katong October 13, 539 BC makisunan. When the Medo Persians armies surrounded Babylon and Babylonians felt so confident inside their walls that they had a huge party. Atong panahon na was na kabalo makisunan nga natagna ng daan nga sila lumpagon gayon. Ani ay nakitaan makisunan sa mga archaeologists kaning gitawag og Cyrus Cylinder. Kaning Cyrus Cylinder makisunan na record din niya kung giunsa pa akong place ni Cyrus ang mao nga iyang mga iyang mga binuhaton ng mga igsunan. So, sa dihang na napili ang Medo Persia, ang kananiang Babylonia makisunan, misulod ang Medo Persia atong 539 hangtod sa 331 BC makisunan nga girepresentahan sa unsaman sa kaning chest and arms of silver. So, mao na siya mga igsunan. Kay sumala dinhi, human sa Medo Persia makisunan na ni sunod nga mong gingharian, gitawag og gingharian nga and another the third kingdom of brass which shall be rule over all the earth magisunan sa Daniel 2:39 mga ison umaygala nga giusaman nga ginganlan og Grisya nga ang nagpangulo magisunan si Alexander nga the Great magisunan. But then 2,500 years ago recorded in the Bible, Daniel told the king Daniel 2:39 magisunan and another third kingdom of brass which shall be rule over all the earth mga igsunan. So mao ni siya ang Grisya, ipanguluhan ni Alexander the Great. Mao na si Alexander the Great mga igsunan. Ingon niya sa historical Biblia library Arian book 17 chapter 12 nagingon, I am persuaded that there was no nation, city nor people where his name did not reach. Kay kini manggong iyang nga si Alexander magisunan sa edad niya nga 32 hangtod 34 mga isunan na persuade niya tanan na hurot niya tanan ang mga nation magisunan na conquer gayud niya tanan magisunan. Historian they persuaded that there was no nation, city nor people where his name
did not reach mga igsunan. Grabe kayo ni si Alexander the Great, daghang kay teknik mga igsunan sa pagpangubat. So, there seems to me to have been some divine hand preceding both over his birth and actions. Daw naay kamot nga gamhanan gikan sa kitasan nga naggiya sa iya aron kangker daw niya ang mao nga gingharian nga mga gingharian nga palibot ni mao nga tibuok kalibutan mga igsoon may higala. There seems to what to me to have been some divine hand ingon niya dili. Is that divine hand guiding my life? Mao nay pangutana mga igsunan. Ingon din niya sa Isaiah 58 versikulo 11, and the Lord shall guide you continually. So, there is no greater peace that comes from what? Surrendering all our choices to God. Mauna, since He guides the kingdoms of earth, He can guide us to mga igsunan. Nagsayod ta nga gigiyahan gayon si Alexander katong mga pangulo hangtod sa maong sa ubos mga igsunan nga mangingharian. Tuo kay may plano man ang Ginoo. Mao ni si Alexander the Great Panginoon sa Grisya, human niya mga isunan, namatay man ni siya kay gilaay man siya nga wala na say kalaban mga isunan, pildi naman niya tanan. Ang ibuhat niya, naglipay na lang siya, naginom siya og 8 ka jar nga ilim no makahubog hangtod namatay sa mga isunan, giatake pod sa sakit nga malaria, samot mga isunan, namatay gyud siya. So but going back to the grace mga isunan, the Grecians were known for their brass mga isunan. Kay sila mga isunan halos tanan ang ginagamit nila puro brass mga igsunan. Okay. So mo nang giganlan sila og grace of brass. Nagrepresentar sa brass mga igsunan. Sa katumi miaging tuig 331 nga nag-rule sila hangtod sa 168 BC mga igsunan. Mid-section of brass tawag kanila mga igsunan. So mo na ang naton hinumduman. So human sa Greece mga igsunan, amazing thing is that 200 years before Grace ruled, God predicted it would be the third empire in Daniel 8:21. You see mga igsunan, friend, God knows the future mga igsunan. Kabalo gyud ang Ginoo kung unsa ang umalabot mga igsunan. So that we can see that tonight mga igsunan, we're looking back over history tonight mga igsunan. Kung ang apagkanindot ng taon, okay, nini history mga igsunan. So, ang Grisya, naghari nini mga igsunan. Human sa Grisya mga igsunan, way lain ang nakita ni Daniel yung nagipahayag niya kay Hari Nabucodonosor sa Daniel 8:21 nag-record nga human sa Greece nga gisimboluhan og thigh brass, nagsunod na po mga igsunan ang gitawag og BTS. Let's know now read about the legs of iron in Daniel 2:40 mga igsunan gisaysay ni kinsa man ni Daniel kadto kay Hari Nabucodonosor. Ingon nini, and the fourth kingdom shall be strong as iron. For as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all things, shall it break in pieces and bruised. So sa laktod nga pagkasulti, human sa Grisya magisunan, nisunod ang Roma nga gisimboluhan og usaman kaning bitiis nga bakal. BTS nga bakal mga igsoon og mga higala. So nining panahon na makisunan dili basta-basta kini nga mao nga gingharian mga igsoon og mga higala. So sa sunod higayon mga igsunan, ato ning hisgutan ang Roma mga igsunan, ang ikaupat nga nag-rule nga gingharian diri sa tibuok kalibutan. Sa sunod natong panakita mga igsoon og mga higala, ato kining hatagan og pagtagad sa sunod natong panakita sa part 2 niini mga igsoon og mga higala. Ang Ginoo magpakamayo kanatong tanan mga igsoon may gala, tanan nga nagapaminaw o tanan nga nagalantaw nini mao nga to nga part 1 sa An Ancient King's Dream mga igsunan. Nining pagtuon sa mga sulat. Sa ngalan sa alam Adventist Life Project Ministry, ako magayon kaninyo. Daghang salamat ug maayo nga gabi. Magamputa sa samtang kita magtapos. Ginoong Dios timong orasa kami nagapasalamat sa tanan o ang imo nga libro Ginoong Dios. Panalangini kami samtang kami magapadayon sa sulod higayon. Ayaw kami pagsipyata sa mong mga hangyo Ginoo. Palihog pasaylo sa kami sa nahimo na mga kasipanan sa ngalan ni Jesus. Amen.